Nakakaawa ang sinapit nito nang tangkain ni Marlon na salpakan ang pagkababae ni Emily ng matigas at matulis na bagay para lang mawala ang batang nasa sinapupunan nito. At dahil dito ay dumugo ng sobra ang ari ni Emily. Sinimulan din niyang sirain ng ulo na nagresulta naman ng forced trauma na naging sanhi ng kamatayan ni Emily. Labindalawang taong gulang pa lamang si Emily ay pumasok na siya sa isang relasyon kahit napakabata niya para rito. Ang kasintahan niya ay kinikilalang si Marlon na nakatira rin sa Cenoví, Dominican Republic na malapit kay Emily at simula pagkabata ay kilala na nila ang isa't isa. Kahit sa napakamurang edad ay hindi ito naging hadlang, bagkus ay alam nito ng kanilang mga magulang. Kahit pasabihing magkalapit sila ng tinitirahan, ay hindi pa rin maikakaila na kakaiba ang estado nila sa buhay na kung iisipin ay napaka-imposibleng magtagal silang dalawa. Magkaiba ang kanilang mundo, ngunit pinagpapatuloy pa rin ang relasyong meron sila. 3 taon din silang naging magkarelasyon at nang tumuntong ng 18 taong gulang si Marlon, ang edad naman ni Emily ay 15 at kahit legal ang dalawa sa kanilang pamilya, naramdaman ni Emily ang malaking pagkakaiba nila dahil sa pagiging mapanghusga ng nanay ni Marlon dahil sa isa itong may malakas na kapit sa bansang tinitirhan nila at hindi ito basta-bastang babae. Nang 15 pa lamang si Emily ay nabuntis na agad siya ni Marlon. Isa itong ipinagbabawal na kaganapan sa Dominican Republic at lahat na magpapalaglag ng bata ay makukulong dahil marami sa mga babaeng nabubuntis sa murang edad. Napagdesisyon ng magulang ni Emily na suportahan na lamang siya sa kadahilan ng anak nila ito. August 21, 2017 ay tsaka nalaman ng buong pamilya ni Marlon at nila Emily na totoo nga siyang buntis at magkakaroon ito ng lalaking anak. Ngunit nang dumating ang August 23, 2017 ay nagsabi si Marlon na kinakailangan nilang bumalik sa doktor upang magpa-check up ulit dahil may gusto raw silang klaruhin at may hindi malinaw na impormasyon na sinabi ang doktor sa kanila. Ngunit malaki ang pagtataka ng mga marami dahil hindi man lang ito nagparamdam sa kanila ng araw na iyon. Gabi na nang makumpirma na walang nakakita kay Emily pagkatapos siyang ibaba ni Marlon sa isang gas station matapos sabihin na sasakay na lamang siya ng motorsiklo papuntang health center. Sinubukan nilang tingnan ang kamera mula sa gas station upang makita kung talaga bang ibinaba ni Marlon si Emily sa gas station o kung may dumampot o sinamahan si Emily. Ngunit sa kasamaang palad ni isang bakas ay wala silang nakuha mula sa gas station. Dumaan ang August 24, 2017, ngunit wala pa rin silang nakuhang kahit anong senyales kung nasaan si Emily, kung kaya't ipinaalam na nila ito sa otoridad. Kaparehas na raw din ay nagpatawag si Marlon at Merlin, ang ina nito, sa kanilang bahay para sa isang press conference. At dahil nga sa makapangyarihan ang pamilya nila ay naging madali na lamang ang pagkuha nila ng mga reporter o tao na mag-e-ere ng mensahe ni Marlon para kay Emily. Ayon kay Marlon ay tinanggap niya ang bata at pagkabuntis ni Emily kung kaya na kung sakaling babalik man ito ay malugod at bukas palad nilang tatanggapin ito muli. Pagkatapos magsalita ni Marlon ay sumunod naman ang ina nitong si Merlin kung saan sinabing wag na silang pahirapan at bumalik na lamang sana ito. Gumulo naman sa isipan ng mga manonood at tinukoy ang mga pagkakamaling salita na pahayag ni Merlin. Binanggit niya ang salitang she was part of the family at nang mapuna ito ng mga reporter ay mabilis siyang sumagot ng is part of the family na lubos sa ipinagtataka ng mga nakakarami. Marami din nagsabi na bakit nila kailangan na sa bahay magpa-press conference at hindi sa pulisya kagaya ng ginawa ng magulang ni Emily nang mawala ang dalaga. Pati ang palaging pagtingin ni Marlon sa baba ay napansin nila at sinabing maaaring nagsisinungaling ito. August 28, 2017 ay nagkaroon ng proseso at dahil iyon sa pagpinang lokasyon,
mula sa cellphone ni Emily at dito na nga nagkaroon ng malinaw na kasagutan dahil ang PIN ay nakadirekta mismo sa isang apartment na pagmamay-ari ni Merlin, ina ni Marlon. Ang apartment ay makikita sa San Francisco, 1 oras ang layo mula sa pinagmulan nila sa Cenoví at pagdating nila doon ay napakadaming dugo sa basahan, mga tilamsik ng dugo kung saan-saan. Kaya naman doon na nila nakumpirma na malaking suspect si Merlin at Marlon. Si Marlon naman ay umamin na iniligpit nito ang nobya na ikinalugmok naman ng pamilya ni Emily dahil ang kutob na wala na ang anak ay nagkatotoo. Umamin si Marlon sa kanyang mga ginagawa. Sinabi niya na tinapon niya ang katawan ni Emily sa isang tagong lugar at nang dalhin siya doon ay hinanap na nila ang katawan ni Emily na umabot pa ng 7 oras at hindi nila ito nahanap habang si Marlon ay nakaupo lamang sa loob ng kotse. August 31 naman na magkaroon ng balita ang kapatid ni Emily tungkol sa mga tao na meron silang nakitang katawan, kaya naman ay mabilis silang pumunta. Maraming tao ang nag-aabang sa kanila at alas 8 na ng gabi ay nakita nila ang katawan ni Emily na nasa loob ng isang maleta at dahil sa 1 linggo na ang nagdaan ay na-decompose na ang katawan nito. Dito rin nakumpirma ng mga pulisya na hindi naganap ang pagbaba o pag-iwan ni Marlon kay Emily sa gas station. Hindi kagaya ng sinabi niya sa press conference sa mismong bahay nito. Karagdagan pa ay dinala mismo ni Marlon ang nobya sa apartment ng ina at pinilit uminom ng gamot kung saan nakakapagpalaglag ito ng bata. Nakakaawa ang sinapit nito ng tangkain ni Marlon na salpakan ang pagkababae ni Emily ng matigas at matulis na bagay para lang mawala ang batang nasa sinapupunan nito. At dahil dito ay dumugo ng sobra ang ni Emily. Sinimulan din niyang sipain ng ulo na nagresulta naman ng forced trauma na naging sanhi ng kamatayan ni Emily. Nilaban ng mga tao na ang nararapat na taon ng pagkakakulong ay 30 taong pagkakakulong ang nararapat para kay Marlon at para naman sa ina nito ay 20 taon ang hatol na pagkakakulong nito dahil sa pangungunsinti at pagtulong upang mapagtakpan ang krimen. Ngunit hindi ito nasunod. 20 taon na pagkakakulong ng pinakahuling hatol o desisyon at 5 taon naman ang ina nito. Sila din ay inoobliga na bayaran ang pamilya Figuero ng 20 milyong piso. Hindi naman nasunod ang hangarin ng mga tao para sa hustisya na kinakailangan para kay Emily ay wala namang magagawa dahil ito ang huling hatol na ibinigay ng korte. So ngayon, alam na.